Inom, inom, inom. Lakasan mo ang boses mo, hindi kita marinig. Sabi ko. Nakaayos na ang inuman para sa pagdiriwang. Hinihintay ka na lang, Jiang Xiao, para sa iyong pagdating. Bilisin mo. Bakit ka nagmamadali? Sa ganitong espesyal na okasyon, syempre, ako ang huling papasok bilang highlight. Maligayang pagdating, Jiang Xiao. Magpapakain ako ng midnight snack sa mga kapatid. Salamat, Jiang Xiao, sa iyong pabuya. Huwag kang mag-alala, madam. Nabayaran ko na ang kanyang assistant. Para sa victory party ngayong gabi, ito ang huling pagkain ni Jiang Daxiao, bago siya pugutan ng ulo. Hindi pwede. Kailangan kong ipaalam agad kay Jiang Tao. Sakay na. Ihahatid kita pa uwi. Naalala ko lang bigla, may isa pa akong email na hindi pa naipapadala. Sige. Hihintayin kita. Mauna ka na. Uuwi na ako. Alam ko na palagi kang malayo sa akin. Dahil sa kanya. Dahil lang mas mayaman siya kaysa sa akin. Pagkatapos ng gabing ito, ipinapangako ko na mapapalitan ko ang isip mo. Ginoong Jiang. Matagal na kitang hinihintay, halika. Ngayon, kailangan kong magbigay galang sa iyo, Ginoong Jiang. Iminungkahi sa akin ni Jiang Xiao, ang isang walang kwentang stop. Akala ko nagbibiro lang siya sa akin. Hindi ko inaasahan, isang linggo pagkatapos, tumaas ng 60% ang stop na iyon. Kumita ako ng malaki, 1 bilyon para sa panggastos lang. Ha ha ha. Walang duda, si Mr. Jiang ang stock market genius ng South City. Halika, halika, mag-inuman tayo. Oy, bakit ka nakatayo lang dyan? Hindi mo ba nakikita na walang laman ang baso ni Mr. Jiang, magbuhos ka ng alak. Pasensya na. Paano ka ba nagbuhos ng alak? Pasensya na, ayaw ko nang mabuhay. Nasaan ang manager? Pasensya na, Ginoong Jiang, walang kwentang tao, hindi marunong maglingkod. Pasensya na, kasalanan ko, hindi ako maingat, napakamahal ng damit ni Ginoong Jiang. Isang sorry lang ba ang lahat? Bakit hindi ka pa lumuhad? Magmano ka kay Ginoong Jiang at humingi ng tawad. Lumayas ka na. Narinig mo ba? Si Ginoong Jiang ay mapagpatawad. Sinabi ko, lumayas ka na. Oo. Oo, aalis na ako. Tandaan mo, kahit anong mangyari, dapat may dignidad ka. Ito ang bayad para sa gamot mo. Kuninin mo. Umalis ka na. Salamat. Halika, tuloy ang inuman. Huwag kang tumigil, bilis. Inom pa, inom pa. Inom. Halika, mag-enjoy tayo. Ha ha ha. Mag-enjoy tayo. Bakit ka nakangiti? Jiang Tao, nasaan ka? May mahalaga akong kailangang sabihin sa'yo. Hintayin mo ako, ipapadala ko na ang lokasyon ko sa'yo. Halika, iparating natin ang pagbati kay Jiang Xiao. Malapit na niyang opisyal na pamahalaan. Jiang Group,
Naging namumuna sa negosyo, sa Southern Province. Kung hindi lang nagkasakit ang tatay ko, hindi ko tatanggapin ang pamumuno, mas gusto ko pa rin ang ibang bagay kaysa sa negosyo, mas gusto ko pa rin. Magandang babae at masarap na alak, talagang alam ni Jiang ang lahat. Kami ay hindi may kumpara. Inom tayo. Ang atmosfera ay hindi pa rin masyadong masigla. Kung ganun, maghanda ka ng palabas. Ganito ang tama. Magpakasaya tayo. Uminom tayo. Jiang Shao. Inom. Halika, inom tayo. Tara. Ikaw, lumabas ka. Bakit? Hindi ba ako gusto ni Jiang Shao? Ako'y isang binatang mahilig sa kasiyahan, hindi bastos. Lumabas ka. Kahit may gamot, ang lakas pa rin. Sayang. Nakilala mo ako. Gusto niyang saktan si Ginoong Jiang. Jiang Tao. Xiao Xiao, ito'y isang bitag. Halika, alis na tayo. Jiang Tao. Jiang Tao, huwag kang ganyan. Jiang Tao, huwag kang ganyan. Magising ka. Huwag ganyan. Paano nangyari ito? Paano nangyari? Xiao Xiao. Ako. Jiang Tao. Naglalakas loob kang galawin ang babae ko. Siguradong pagbabayaran kita. Simula pa noon, ikaw lang ang gusto ko. Pero ikaw, tanga ka talaga. Palagi mo akong ipinapareha kay Xu Chao. Kagabi. Jiang Tao, huwag kang ganito. Xiao Xiao. Peng, imposible. Siguradong lasing lang ako kaya nagkaroon ng ilusyon. Walang kwenta. Lumayo ka sa akin ng malayo hanggat maaari. Ilabas mo na ang USB. Ang posisyon ng Vice President ng kumpanya ay para sa iyo na.
Hindi. Bukod sa posisyon ng Vice President ng kumpanya, gusto ko rin ng 50 milyon. Ang lakas ng loob mong magtaas ng presyo, pati girlfriend ko isinama ko na. Kailangan dagdagan ang bayad. Ang laki ng sinabi mo. Pero ayos lang. Basta ibigay mo ang USB drive, ang pera, agad na ipapadala sa iyong account. Ang stepmom ko talaga, napakasipag. Maaga pa lang, nasa opisina na. Pero pagkatapos ng araw na ito, ako na ang hahawak sa Jiang Corporation. Ikaw at ang iyong, hindi maipagmamalaking anak sa labas. Hindi na kailangang magpakahirap. Sino ang tinawag mong anak sa labas? Ano? Ngayon ang mga anak sa labas ay ganito nakaprangka. Ikaw. Ginoong Jiang, ang kinatawan ng Qiang Sheng Group ay dumating na. Tayo na. Papatayin kita ng napakasakit. Simula ngayon, ang Jiang Group at ang Qiang Sheng Group ay magsasanib puwersa at tiyak na magiging matagumpay at muling magtatagumpay. Sa pagkakataong ito, ako ay mag-aanunsyo ako ng isang mahalagang balita. Ako ay magbibitiw bilang tagapangulo ng Jiang Group. Ang susunod na mamumuno ay ako. Tingnan mo, Ginoo. Hindi ba't hindi ito isang ilusyon kagabi? Ano ang nangyayari? Ako. Ang kabataan ay dapat maging masigla. Isa lang itong si Jiang. At ang kanyang maliit na kasintahan. Isang video lang naman. Pasensya na kayo. Pasensya na kayo haha. Hindi maganda, hindi maganda. Pinalibutan tayo ng mga reporter sa labas. Sabi ano? Sabi na ang panganay na anak, lasing at nanggahasan ng babae. Walang hiya. Ang kagalang-galang na panganay ng pamilya Jiang, nagawa pa ang ganitong bagay. Napakababa at kasuklam-suklam na bagay. At siya pa ang kasintahan ng tauhan mo. Jiang Tao. Ito pa lang ang simula. Hindi ko lang babawiin si Xiao Xiao. Kukunin ko rin ang lahat sa iyo. Isa ka lang. Hamak na anak sa labas. Anong karapatan mong husgahan ako dito? Tian. Hindi ka dapat ganyan magsalita sa kuya mo. Huwag kang magkunwari dito. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Kayo ang nagplano laban sa akin, Jiang Tao. Sila ang iyong ina. Kasama ang kapatid mo. Ano ang sinasabi mo? Isa lang ang nanay ko. Noong mga ilang taon na ang nakalipas, pinalayas na siya ng cute na ito. Dahil sa kanya umalis siya ng bahay. Talagang pasaway. Nako. Ang iskandalo ng panganay na anak ay nasa mga pangunahing balita na. Masama ito, dahil sa iskandalo ng panganay na anak, ang mga stock ng Jiang Group ay bumagsak na, nawala na ang higit sa 100 bilyon sa halaga ng merkado. Mr. Jiang, ang pribadong buhay ni Jiang Xiao ay hindi natin saklaw, ngunit kung magdulot ito ng pagkawala sa Qiang Sheng Group, ayon sa mga kasunduan sa kontrata, ang Jiang ay magbabayad ng 10 beses na danyos. Ang kabuuang halaga ng kontrata ay 50 bilyon. 10 beses, iyan ay 500 bilyon. Ako'y napagbintangan, ngayon ay humihingi ng kabayaran. Hindi ba't medyo napaaga? Pasensya na. Kung ikaw ay napagbintangan, wala itong kinalaman sa aking strong group. Kung hindi magbayad sa loob ng 3 araw, magkikita tayo sa hukuman. Tapos na, tapos na. Tapos na ang Jiang Group. Ginoo. Tatay.
Doktor, kumusta na ang tatay ko? Bagamat ang pasyente, wala na siya sa panganib sa buhay, pero hindi maganda ang kalagayan. Hindi na siya dapat makaranas ng kahit anong stress. Kung hindi, ano ang mangyayari? Kung hindi, magiging isang halaman ang kanyang estado, at hindi na siya magigising kailanman. Huwag mo akong pigilan, kailangan kong makita ang tatay ko. Ang tatay mo ay napahamak na, dahil sa'yo, may mukha ka pang humarap sa kanya. Inilagay niyo ako sa ganitong sitwasyon, ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat. Mas mabuti pang magising ka na sa katotohanan. Sinasabi mong kami ang naglagay sa'yo sa ganito. Sino ang makakapagpatunay? Hindi ba gusto mong makita ang iyong ama? Pumunta ka na. Pero huwag mong kalimutan. Kapag muling nasaktan ang iyong ama, hindi na siya magigising. Sa oras na iyon, ikaw ang magiging salarin ng pamilya Jiang. Ma. Pasok tayo, tingnan natin si ama. Tara. Ama. Gising ka na. Nasaan ang suwail na anak? Pa, sa ganitong oras, huwag mo na siyang pansinin, magpagaling ka ng maayos. Hay. Ang batang ito. Simula nang umalis ang kanyang ina. Hindi ko alam kung bakit. Naging ganito siya. Ako. Palagi kong inaasam. Pwede pa siyang magbago, bumalik ka, at ipagpatuloy ang negosyo ng pamilya Jiang. Ngayon, sa tingin ko, talagang nagkamali ako ng akala. Tama nga. Talagang nagkamali ka ng akala. Anong sinabi mo? Sabi ng doktor, hindi ka pwedeng ma-stress ngayon. Kung hindi, magiging isang halaman ka. Gusto ko ngang subukan. Kung tama ba ang sinabi ng doktor? Ikaw. May sasabihin akong lihim sa'yo. Tama ang sinabi ng panganay mong anak. Ang kanyang iskandalo ay talagang kami ng anak ko ang nagplano. Bakit ninyo? Bakit ninyo ginawa ito? Bakit? Siyempre para sa anak kong si Jiang Tian. Mapapamana ko sa iyo ang negosyo ng pamilya Jiang. Hindi na sayang ang maraming taon nang walang pagod kong pag-aalaga sa iyo. Ikaw talaga, walang utang na loob. Kahit kaunti, hindi mo pinahalagahan. Gusto mo pang ibigay ang negosyo ng pamilya Jiang, kay Jiang Tao. Isang walang kwentang tao na akala mo kung sino. Ginawa mo ang lahat ng paraan para makalapit sa akin. Dahil lang sa kayamanan ng pamilya Jiang. Kung hindi, ano pa, baka naman. May inlove ako sa'yo, isang matanda at pangit na halimaw. Ikaw. Masaya ba? Jiang Tao. Nalilito ako. Nasaktan kita. Kapatid. Kahit maniwala ka o hindi, kailangan kong sabihin sa'yo, si Xiao Xiao at ako ay napagbintangan. Magkaklase tayo ng maraming taon. Sigurado akong naniniwala sa'yo. Hindi mo gagawin ang ganitong bagay. Huwag kang mag-alala, kahit kailan. Palagi akong nasa tabi mo, mabuting anak. Ako, si Jiang Tao, sa buong buhay ko. Hindi kita pababayaan. Ano tong dala mo? Ginawa ito ng mga direktor para sa'yo. Isang pahayag ng pagtalikod sa mana. Pinapirma nila ako na dalhin ito sa'yo. Anong ibig sabihin ito? Huwag ka munang magalit. Pansamantala lang ito. Mga direktor, lahat sila ay nasa panig mo. Ngunit, sa panig ng Qiang Sheng Group, matigas ang kanilang posisyon. Sinasabi nila, na tanging kapag nagbitiw ka sa posisyon mo sa grupo, at isinuko ang pamana ng Jiang Group, pumayag lang sila na bawiin ang kaso, at hindi na humingi ng danyos.
Sa tingin mo ba dapat kong pirmahan? Pirmahan mo na. Kailangan mo lang pirmahan para mailigtas ang Jiang Corporation. Sige. Pipirmahan ko. Pirmahan mo na. Xu Chao. Ikaw, duwag na tao. Xiao Xiao. Bakit ka nandito? Siya nga. Nakipagsabuatan kay Zhou Hong at Jiang Tian. Para lokohin ka. Siya. Paano nangyari iyon? Bakit hindi ka pa rin naniniwala? Narinig ko na kanina. Tumawag siya. Ikaw nga talaga. Nagawa mo na ba? Pinirmahan na niya. Kusang loob siyang nagbitiw sa kumpanya. Pahayag ng pagsuko sa karapatan ng pagmana. Simula ngayon, ang Jiang ay sa iyo na. Palagi kitang itinuring na kapatid, pero nakipagsabuatan ka sa kanila para ipahamak ako, kapatid. Sa tabi mo, ako'y nagiging tagasunod mo lang. Bakit ganun? Hindi ako papayag. Pero kaya kong ibigay sa kanya ang higit pa. Simula ngayon, siya na ang magiging pangalawang tagapangulo ng Jiang Group. Wala kang kwenta. Sinabi ko na, balang araw, tatapakan kita ng buong lakas. Ngayon nagawa ko na. Ano ka ba talaga, na nagdedesisyon para kay ama, pagsasagawa ng mga mataas na antas ng pagbabago sa tauhan? Sayang naman. Hindi na muling magsasalita ang ama. Anong ibig mong sabihin, Jiang Tao? Ang iyong ama ay naging isang walang utang na loob na anak, at naging isang halaman. Hindi na siya Madjay Gising. Hindi. Imposible. Gumising ka. Doktor, tingnan mo ang tatay ko. Gumising ka. Hindi na kita aasarin. Aayusin ko na. Grupo Jiang. Magising ka. Wala ka ng pagkakataon. Seguridad. Palayasin ang pulubing ito. Itapon niyo siya. Tingnan natin kung sino ang magtatangka. Hindi ba ito ang bagong chairman? Nabulag ba kayo? Ang matandang chairman ay walang malay. Si Jiang Tao ay labis na nahihiya. Pumirma na siya ng pahayag ng voluntaryong pagtalikod sa karapatan sa mana. At ang nasa harapan ninyo, si Ginoong Jiang Tian, ang siyang tunay na tagapagmana ng Jiang Corporation ngayon. Puro kalokohan. Niloko mo ako para pumirma. Niloko mo ako para pumirma. Walang bisa yan. Tumigil ka na. Nakasulat ng malinaw. May pirma mo mismo. Hindi yan peke. Ngayon, kahit gusto mong umatras, wala na itong magagawa. Jiang Tao, harapin mo ang realidad. Sa ngayon, isa kang walang halaga. Ulubi. Cute na bata. Ang lakas ng loob mo pang manakit. Jiang Tao. Ayos ka lang ba? Akala ko ikaw ang panganay ng pamilya Jiang. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng bagong chairman? Itapon na ang manggugulo na to. Ang mabahong pulubi. Palayasin mo siya. Huwag mo naman akong apihin ng ganito. Xiao Xiao. Alam ko, nasa puso mo pa rin siya. Pero tingnan mo naman, ang sitwasyon ngayon. Si Jiang Tao ngayon, mas masahol pa sa isang pulubi. Basta pumayag kang magpakasal sa akin, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Ikaw na walang kwentang tao. Hindi kita kailangan. Balang araw makakarma ka rin. Magising ka nga. Habang lalo kang nagpupumiglas, lalo akong nasa sabik. Tumigil ka, bitiwan mo siya. Ano pang hinihintay mo? Suntukin mo. Jiang Tao. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo siya, Jiang Tao. Mga bagay na hindi alam ang halaga. Jiang Tao. Ayos ka lang ba? Ang mga damit na ito, paano ang relo? Ang mga gamit niya. Pati ang kanyang sports car. Lahat ng ito ay pag-aari ng Jiang Group. Siyempre, kukumpiskahin ang lahat. Tungkol naman sa iyo. Tatanggalin ka sa Jiang Group. Siyempre,
Aalisin ka ng walang dala. Tingnan niyo siya, para ba siyang isang aso? Para nga siyang asong ulol. Darating ang araw na pagbabayaran ninyo ang ginawa ninyo ngayon. Huwag mong asahan na makakabawi ka pa simula ngayon. Walang sino man sa South City, walang sino man ang dapat tumulong sa pulubing ito, kung hindi kalaban ninyo ang Jiang Group. Bagong chairman. Kailangan na nating pumunta sa kumpanya. Halos nakalimutan ko ang mahalagang bagay. Tara na. Paumanhin. Sino ang magbabayad ng bayarin sa ospital ni Ginoong Jiang? Doktor. Magkano? 500,000. Ang dami naman. Hindi ba nagbayad si Jiang Tian? Sinabi ng Chairman Jiang Tian na ang Jiang Group ay nasa krisis sa pananalapi at wala nang kakayahang magbayad. Gusto ba niyang makita ng malinaw na mamatay si Uncle Jiang? Doktor, maaari bang bigyan pa kami ng ilang araw? 3 araw na lang ang pinakamahaba. Kung hindi pa mababayaran ang bayarin, dalhin niyo na lang siya. Hindi ba ako nagkamali ng narinig? Ang tagapagmana ng Jiang Group humihiram ng pera sa akin. Ay nako, Laulu, alam mo naman. Siya kasi. Hindi na siya ang tagapagmana ng pamilya Jiang. Siya ngayon ay isang pulubi na lang. Dati, marami akong naitulong sa'yo. Ngayon, ang tatay ko ay nasa ospital. Kailangan namin ng 40,000 para sa operasyon. Balang araw, babawi ako ng higit pa. Hindi, 1,000 beses na kabayaran. Isang pulubi. Nang ahas humingi ng 400,000. Bakit hindi ka nalang magnakaw at humingi ng 1,000 beses na kabayaran? Akala mo ba ang bahay mo ay isang imprenta ng pera? Hoy! Ginoong Jiang, kaibigan ko siya. Kaya naman, kailangan ko siyang tulungan. Para sa'yo. Lahat ng ito ay para sa'yo. Pera ng patay. Hindi ba't mamamatay na ang tatay mo? Ang perang ito, pwede mong aipansunog sa kanya. Ang perang ito, mas mabuti pang gamitin nyo na lang. Isang mabahong pulubi, nagreklamo pa na kulang ang pera. Anong klaseng tao yan? Miss. May balita mula sa timog na lungsod. May nangyari sa pamilya Jiang. Ang ating manugang na si Jiang Tao ay napagbintangan. Tinanggalan siya ng karapatang magmana, at pinalayas mula sa pamilya Jiang. Isang maliit na lungsod sa timog. Isang maliit na tagapagmana ng Jiang Group. Hindi na bale. Ang magiging asawa ko, si Moni Anting. Siyempre, siya ang magmamana ng negosyo ng Mu family sa Yunjing. Nasaan siya ngayon? Nasa construction site siya, nagbubuhat ng mga bricks. Ang magiging asawa ko, talagang marunong mag-adjust sa sitwasyon. Halika, sumama ka sa akin pabalik sa Southern City. Sinalubong ang manugang pabalik sa kabisera. Aba, hindi ba ito si Ginoong Jiang? Bakit? Napadpad ka na sa amin, at nakikisama sa trabaho, dati. Nagdadrive ka ng mamahaling kotse at nakatira sa mansyon, ngayon. Ang tulad niya, isang mataas na anak ng mayaman, talagang nararapat lang, ano ba? Paano mo ginawa ang trabaho mo? Bakit ang hindi maingat?
Ang lakas ng loob mo, naapihin ang manugang ng pamilya mo ng Yunjing. Ang lakas ng loob mo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Anong ginagawa mo? Bitawan mo, pakawalan mo. Anong ginagawa mo? Paano natin aayusin ang mga taong ito? Putulin ang mga kamay at paa. Itapon mo. Jang Tao. Ang aking fiancé. Pasensya na, nahuli ako. Sinasabi mong ikaw ang aking fiancé. Ano ba talaga ang nangyayari? Kailangang magsimula ang kwento sa sinabi ng aking ina. Ang ninang mo. Ang ninang ko. Ay siya ring tunay mong ina. Alam mo ba kung nasaan siya? Noong araw, ang ninang ay sinaktan ng babaeng malupit na si Joe, hanggang sa mawalan ng pag-asa, at napilitang tumakas mag-isa mula sa South City. Napalaboy sa lansangan. Nagkataong nakita siya ng aking ama, kaya naman, dinala siya ng aking ama pabalik sa Yunjing. Ang ina-inahan mo ang nagdesisyon na ipagkasundo ka sa pamilya mo. Ngayon narito ako para sunduin ka, bumalik sa Yunjing para magpakasal. Joe Hong. Ikaw ang dahilan kung bakit kami ng anak ko hindi makapagkita. Ang utang na ito, babalikan kita balang araw. Madali lang ang paghihiganti. Ang pamilya mo ko ay ang kanang Yunjing na may 1,000 taon ng kasaysayan. Kung papayag kang magpakasal sa akin, at mamanahin ang negosyo ng mo, ang maliit na pamilya lang yun, sa isang iglap, maaaring maglaho na parang abo. Hindi kita maaaring pakasalan. Bakit? Dahil, may gusto na akong iba. Hindi ko siya kayang saktan. Handa ka ba? Para sa taong mahal mo, isuko ang pagkakataong maghayganti. Kung ang kasal ay magiging kapalit, pinili kong tumanggi. Umalis ka na. Kung ganun, good luck sa'yo. Tama nga. Ang mga ganitong tao lang, ang karapat-dapat sa akin. Jang Tao, may problema. Bumalik ka na. 3 araw na ang lumipas. Kung hindi nyo kayang bayaran ang mga gastusin, kailangan na kayong umalis. Doktor, wala bang pwedeng gawin? Hindi ito isang charitable institution. Kung wala kayong pera, umalis na kayo. Hindi ba't 500,000 lang? Mayroon pa ako dito. Ikaw pala. Ang perang ito, lahat ng ito ay ibinigay mo sa akin noon. Dapat marunong tayong magpasalamat at gumanti ng kabutihan. Ngayon, maaari na bang ibalik ang pasyente sa kanyang kwarto? Itong 500,000 ay utang mula noon. Kung gusto nyong manatili sa ospital, kailangan nyo pang magbayad ng dagdag. Ngayon ang Renwa Hospital ay binili na ng Mo Group. Sino man ang magpapabaya kay Ginoong Jiang, ay nagpapabaya sa akin, Yunjing Muklan. Ito. Naiintindihan. Pakiusap, pasalamatan mo si Miss Mo para sa akin. Sabi ng aming Miss. Masyadong maliit ang Southern City. Para sa iyo, tanging ang Yunjing na may tigre at dragon. Ikaw talaga, ang may kakayahang magpakitang gilas sa lugar na ito. Sabihin kay Miss Mo, Yunjing. Pupunta rin ako doon balang araw. Jang Tao. Talaga bang pupunta ka sa Yunjing? Nandoon pa ang nanay ko. At tanging sa isang lugar tulad ng Yunjing, isang sentro ng pinansya, na maaari akong magkaroon ng kapangyarihan para maghayganti. Ginoong Jiang, ang tinutukoy mo ba ay ang stock market? Tama. Ang stock market nga. Huwag kang mag-alala, umalis ka na. Si Tio Jiang, ako ang bahala sa kanya. Ako si Jang Tao, nanunumpa sa langit. Hindi ko kailanman bibigwin si Chen Xiaoxiao sa buhay na ito. Kapag bumalik ako ng may tagumpay, ikakasal ako sa iyo. Sige, maghihintay ako sa iyo. Ginoong Jay. May naghahanap ba sa akin ngayon? Meron.
Ang presidente ng M-Bansa, lumipad siya papunta sa Yunjing para makipagkita. Umaasa siyang madagdagan mo ng 5 trilyong pondo, para matulungan silang malampasan ang krisis sa stock market. Hindi na kailangang magkita pa. Sabihin mo na lang sa kanila para sa akin. Pera. Pwede akong mamuhunan, pero gusto ko ng kalahati ng mina. Karapatang magpatakbo sa loob ng 50 taon. At saka, ang matandang pinuno ng pamilya Zhao, magdaos ng piging ng pagkuha ng bituin sa Yunding Pavilion. Sana ay dumalo kayo sa piging. Itulak na rin. Dalhin ang titulo ng lupa ng Yunding Pavilion. Ibigay kay matandang Panginoong Zhao, bilang paghingi ng paumanhin. Ang titulo ng lupa ng Yunding Pavilion, iyon ay nagkakahalaga ng bilyon. Ibibigay mo lang ng ganoon. Wala akong magawa. Dahil may mas mahalaga pa akong gagawin. Mas mahalagang bagay. Ano iyon? Babalik sa South City. South City. Sa isang kisap mata, 10 taon na ang lumipas. 10 taon na. May mga taong dapat nang makita. May mga utang na dapat nang singilin. Tito Jiang. Ang ganda ng pag-recover ng katawan nyo. Baka sakali, hindi na magtatagal. Majay gising na kayo. Isang kisap mata, 10 taon na ang lumipas. Malapit nang bumalik si Jiang Tao. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin na babalik siya. Nakakatawa talaga. Ang mabahong pulubi na iyon, baka nga, patay na sa kung saang imburnal. Xu Chao, ano bang balak mo? Pumunta ako rito. Para kumbinsihin ka, na talikuran. Ang mga di makatotohanang ilusyon na yan. Ako ang taong, pinakaangkop para sa'yo, kahit kailan. Hindi kita papakasalan. Hindi pwede yan. Hindi ka pwedeng mamatay. Kapag namatay ka, gaano kaya kasakit ang mararamdaman ko, kung hindi? Mas mabuti siguro, na itong matandang ito ang mauna. Xu Chao, anong balak mo? Bitawan mo si Tio Jiang, kung hindi, pagbalik ni Jiang Tao, hindi ka niya palalampasin, ang posisyon ko ngayon. Kahit nandito siya sa harapan ko, kung gusto ko siyang turuan ng leksyon, madali lang sa akin iyon, natatakot ako sa kanya, napakaduwag, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, sumunod ka at magpakasal sa akin. Pangalawa, palitan mo si Jiang Tao. At ikaw ang mag-alaga sa kanyang ama hanggang sa huli. Tumigil ka. Ano, napag-isipan mo na ba? Pakawalan mo si Tito Jiang. Magpapakasal ako sa'yo. Pakakawalan ko siya, syempre, pero pagkatapos lang ng ating kasal. Tara na, gabi na. Kailangan mo pang sumama sa akin pabalik, para ayusin ang lugar ng kasal natin. Jiang Tao. Nasaan ka ba talaga? Bumalik ka na agad. Huminto ka. Masakit, bitawan mo ako. Mismo, ang tapang mo naman. Ang lakas ng loob mong bastyusin si Ginoong Jay. Hindi ko siya kinatatakutan. 10 taon ka na palang nandito sa Yunjing. Kailan mo ba, balak akong pakasalan, ni Anting? Hindi talaga kita maaaring pakasalan. Bakit? Nangako ako noon. Kapag dumating ang araw na ako'y magtagumpay, babalik ako para pakasalan siya. Ngayon, handa na akong tuparin ang pangako ko. Ibibigay ko sa kanya, isang marangyang kasal. Paano mo naman nalaman, kung hindi na nagbago ang damdamin niya? Handa pa rin ba siyang magpakasal sa'yo? O kaya naman, nagpakasal na siya sa iba? Naniniwala akong hindi magbabago ang kanyang damdamin. Hindi naman siguro. Ang galing naman. Kay tatanggap ko lang ng isang imbitasyon mula sa Timog Lungsod. Hulaan mo. Sino ang bride? Ang galing naman. Kay tatanggap ko lang ng imbitasyon mula sa South City. Hulaan mo. Sino ang bride? Pwede bang? Tingnan mo. Ngumiti.
Siguradong pinilit si ngumiti. Hindi siya magpapakasal kay Xu Chao. Ikaw. Handa ka bang makipagpustahan sa akin? Ano? Suot mo pa rin ba ang damit na yan? Pumunta ka at agawin ang kasal. Kung siya ay handa pa ring magpakasal sa iyo, iyon lang ang magpapatunay na mahal ka talaga niya. Mula ngayon, kikilalanin kita bilang nakatatandang kapatid, at hindi na kita guguluhin. Kung hindi siya handang magpakasal sa iyo, ikaw na lang ang maging manugang ng pamilya mo, bilang asawang pumapasok sa bahay. Paano? Magagawa na si Ginoong Jay, ay maging isang nakikitirang manugang. Sa buong mundo, si Binibining mo lang ang may lakas ng loob na mag-isip nito. Ako ay palaging matapang mag-isip at kumilos. Ikaw, Jiang Tao. May lakas ng loob ka ba? Usapan natin yan. Jiang Tao, o Jiang Tao, kung hindi ka pa babalik, magiging asawa na ako ng iba. Ang ganda talaga. Sayang lang. Wala nang pagkakataon si Jiang Tao para dito. Xu Chao. Patawarin mo na ako. Ang pilit na pagmamahalan ay hindi matamis. Tapos na ang lahat. Wala nang saysay ang kahit anong sabihin mo ngayon. Bukod pa rito, magpapadala rin ang mo group ng kinatawan para dumalo sa kasal natin. Pagkatapos ng kasal, pipirmahan ang kontrata na pinamumunuan ko, na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Sa oras na iyon, magagawa kong tuluyang palitan si Jiang Tian na walang kwenta, at magiging pinakamahalagang tao sa South City. Kaya, mas mabuti pang huwag mo akong guluhin. Kung hindi, hindi ko maipapangako kung ano ang magagawa ko. Oo. Magkikita tayo mamaya sa lugar. Mahal kong asawa. Ngiti. Narito na ako. Tumigil ka, ikaw na pulubi. Ngayon ay, kasal ni Ginoong Xu ng South City. Umalis ka agad dito. Mga taong walang galang sa iba. Nandito kami para dumalo sa kasal. Siguraduhin mo na hindi mo ito ninakaw. Hindi ko akalaing ang gago na ito ay talagang darating. Hindi pwede. Hindi pwedeng makita siya ni Xiao Xiao. Hindi ba ito ang panganay na anak ng pamilya Jiang? Ang tapang mo talagang pumunta. 10 taon na ang nakalipas, parang asong ulol na itinaboy. Pinalayas ng mga tao. Ngayon, mukhang mas mababa ka pa sa isang aso. Xu Chao. Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Walang problema, basta siya. Hindi na magtatagal ang yabang niya. Ikaw pa rin tulad ng dati, buong katawan mo. Ang tigas lang ng bibig mo. Naalala mo ba noong 10 taon na ang nakalipas? Sinabi ko sa iyo. Ngayon, ipaparamdam ko sa iyo ang kabayaran ng lahat ng ginawa mo. Sa tingin mo ba, kayong dalawa lang na walang kwenta? Nakakatakot naman. Natakot ako sa amoy na nanggagaling sa inyo. Baka maapektuhan si Xiao Xiao. Kung ngayong araw, ibalik mo si Xiao Xiao nang maayos sa akin. Baka sakali, magbigay pa ako ng pagkakataon sa'yo. Paano kung hindi? Ako mismo ang kukuha. Gusto mong pumasok? Pwede. Pero kailangan mong gumapang. Tingnan ko nga kung sino ang mayabang na ito. Ang mahal kong kuya pala. Buhay ka pa pala. Anak. Hindi mo ba narinig? Mas kaibig-ibig ang tao, mas mahaba ang buhay. Xu Chao. Ngayong araw, ay espesyal para sa'yo. Huwag masyadong magmalabis. Sige. Bigyan mo sila ng 2 mangkok ng tira-tirang pagkain. Okay. Walang problema. Maliit man ang hotel na ito. Pero ito na ang pinakamaganda sa South City. Bilhin na natin. Oo. Bilhin. Hello. Bilhin agad ang Taikon Hotel sa South City. Jiang Tao.
Hindi ka ba mabubuhay ng hindi nagyayabang? Malapit nang magsimula ang kasal. Nandito ka pa rin nakikinig sa mga yabang niya, security. Bilisan niyo at paalisan ang pulubing ito. Itapon niyo siya palabas. Tigil. May utos ang bagong may-ari. Sa araw na ito, lahat ng bisita, anuman ang kanilang katayuan, walang sino man ang maaaring humadlang. Lahat ng gastos, sagot lahat ng aming hotel. Kalokohan. Sinasabi mo ba na ako, si Xu Chao, hindi kayang sagutin ang gastos? Kaya mo bang akuin ito? Pero kami dito, ang dating may-ari, ay isang makapangyarihang tao. Hindi ko kayang salungatin siya. Katatapos lang tumawag ni Jiang Tao, biglang naibenta ang hotel. Siya nga ba talaga ang may-ari ng hotel, bagong amo? Imposible yata. Sino ang bagong amo ninyo? Sasabihin ko na ang totoo, ang bagong amo namin, ay si Mr. J, ang stock market genius ng Yunjing. Malapit na siyang pumunta sa South City, para dumalo sa kasal. Sa oras na iyon, kailangan pa naming ibigay ang aming hotel, sa pinakamahalagang tao, sa Yuncheng. Si Mr. J. Sa buong South City, ang Jiang family ang pinakamahalaga. Mukhang nais ni Ginoong J na makipagtulungan sa akin, Jiang, anak. Kung ganun, tayong mag-ina, ay biglang angat sa buhay. Ang pagdating ni Ginoong J, ay tiyak na inirekomenda ng pamilya mo, para sa akin. Hindi pwede. Hindi ko hahayaang si Jiang Tao, duluhin ang kasal ko. Ang 7 bituin na hotel na ito, kailan pa nila pinayagan ang ganito? Talagang malas naman. Halika, inom tayo. Dumating ka rin sa wakas. Nangako ako sa'yo, na gagawin ko ito. Simula ngayon, hindi ko nahahayaang magdusa ka pa. Sumama ka sa akin, Jiang Tao. Pangarap kong sumama sa'yo. Pero nasa kamay pa rin nila ang ama ko. Chen Xiaoxiao, huwag mong kalimutan ang iyong pagkakakilanlan. Ikaw na ngayon ang aking fiancé. Kung sisirain mo ang plano ko, papatayin ko ang matandang iyon. Napakababa mo. Mas mabuti pang sumunod ka na lang sa akin. Xu Chao, bitawan mo siya, bitawan mo siya. Ngayon siya ang magiging fiancé ko. Ikaw na isang hampas lupa lang. Maglalakas loob kang agawin siya sa akin. May lakas ka ng loob agawan si Mr. Xu ng babae, akala niya, siya pa rin ang panganay ng pamilya Jiang. Ganito na lang. Tanungin mo si Xiaoxiao, kung siya ay payag. Hindi ako magdadalawang isip. Anong klaseng tao? Hindi kita masasamahan. Narinig mo ba? Ayaw niya. Huwag kang matakot, Xiaoxiao. 10 taon na ang nakalipas, nangako ako sa iyo, babalik ako para pakasalan ka. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na pumihil sa akin. Huwag kang maging tanga. Hindi na pwede sa atin. Xiaoxiao, sabihin mo sa akin, pinilit ka ba nila? Si Xu Chao ba ang nagbanta sa iyo? Ayoko nang maghintay sa iyo. Niloko mo ako. Sinabi mo na maghihintay ka sa akin. Huwag ka nang magsalita pa. Nagbabago ang tao. Ayoko na. Ayoko nang mamuhay sa hirap. Xiaoxiao, dumating ako ngayon, para tuparin ang aking pangako. Iniaalay ko ang buong angkan ng Jiang bilang do, upang pakasalan ka. Jiang Tao, magising ka na.
Matagal ka nang itinakwil ng angkan ng Jiang Tao. Hindi mo naman siguro iniisip na ikaw talaga si Mr. Stock God. Paano mo nalaman? Hindi naman ako si Mr. Stock God J. Talagang baliw ka. Siya nga si Mr. Stock God na namamahala sa buong bansa ng isang katlo ng yaman. Karapat-dapat ka ba? Jiang Tao, huwag ka nang magpumilit. Hindi mo sila kayang labanan. Huwag kang matakot. Poprotektahan kita. Siya pa ang gustong magpakasal kay Miss Xiao Xiao. Hindi ba niya nakikita ang sarili niya? Ngayon, isa kang mabahong pulubi. At nakikipag-agawan ka pa ng babae kay Mr. Shu, pangarap lang yan. Oo, tama ka. Jiang Tao, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Si Xiao Xiao na sumama sa'yo, ay maghahirap lang at magdurusa. Sa lakas ko ngayon. Kaya kung gawin si Xiao Xiao, ang pinakarespetadong babae, hindi lang sa buong South City, kundi sa buong China. Ha ha ha. Hindi pa nga nagsisimula ang handaan. Bakit parang lasing ka na? Mukhang talagang sabik siya sa alak. Ha ha ha. Jiang Tao. Basta lumuhad ka at gumapang ng 3 beses. Siguradong ililibre kita. Isang basong masarap na alak. Gumapang ka na. Bilisan mo, dali. Wala nang pag-asa sa atin. Xiao Xiao, sinabi mo. Hihintayin mo akong bumalik, sapat na. Ayoko nang magkaroon ng anumang kaugnayan sa'yo. Xiao Xiao, paano mo nagawa ito? Ganito ka makipag-usap sa aming leader. Naiintindihan ko na, nagbabago talaga ang mga tao. Jiang Tao, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Ano ang karapatan mo para kumbinsihin si Xiao Xiao na sumama sa'yo? Maraming tao ngayon, kaya't hihilingin ko sa inyong lahat na maging saksi sa mga nanakit sa akin noon. Wala akong palalampasin ni isa. Ang tapang ng salita mo, Jiang Tao. Baliw ka na ba? Isa ka lang namang daga sa kalsada. Ano ang magagawa mo sa amin? Tingnan mo ang sarili mo. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Ikaw ang kahihiyan ng pamilya Jiang. Jiang Tao, naging koma ang tatay mo, at kasalanan mo iyon. May mukha ka pang bumalik dito, kahit na mahal ka ng tatay mo. Iniwan mo siya. Mas masahol ka pa sa hayop. Direktor Zhang, sino ang nagmakaawa sa tatay ko noon? Napasukin ka sa industriya, at sino naman? Nang ikaw ay may utang, noong may malaking utang ka sa sugal, iniligtas kita, nagsisinungaling ka, ikaw ang tunay na walang kwenta, kung ganun. Gamit ang pera ng kumpanya, para bayaran ang malaking utang sa sugal, hindi ikaw. Sabihin sa mga tao sa Las Vegas, na isumite sa pulisya ang lahat ng ebidensya. Huwag kang magkunwari, Jiang Tao, walang maniniwala sa'yo. Huwag ka nang magpanggap. Huwag kang magsinungaling. Sige, hintayin natin ang resulta. Jiang Tao, ang tagal na nating hindi nagkita. Ang galing mo talagang magyabang. Mukhang mas lalo kang gumaling. Tama na ang pag-arte. Bukod sa pagpapakitang gilas, sa harap ng tatay mo, kanino ka pa ba aasa? Sayang naman. Ang tatay mo ngayon ay isang inutil. Zhang Peng, inaakusahan ka ng paglustay ng pondo. Illegal na pagsusugal. Sumama ka sa amin. Wala kayong ebidensya. Hindi nyo ako pwedeng hulihin. May malinaw na ebidensya. Sumama ka sa amin. Hindi pwede. Hindi nyo ako pwedeng hulihin. Talaga bang si Jiang Tao ngayon ay ganito nakalakas? Mas mabuti sigurong huwag natin siyang galitin. Imposible. Siguradong nagkataon lang ito. Hello. Sige. Sige. Alam ko na. Aayusin ko na. Mga kaibigan, ang nangungunang pamilya sa Yunjing. Ang pamilyang Mu. Malapit na ang kasal ko. Ginoong Stop God, Ginoong J, ang Stop God, ay personal na dadalo. Jiang Tao, nakikita mo ba? Ito ang pagkakaiba. Akala mo ba makakabawi ka pa? Nananaginip. Dalhin mo na siya. Direktor Wang. Alam ko ang lahat tungkol sa iyo. Wala akong itinatago. Malinis ang aking konsensya.
Kaya't hintayin natin, at tingnan ang mangyayari. Ikaw na walang puso, paano mo nagawang paglaruan ang damdamin ko? Ibalik mo ang kabataan ko, ikaw na walang kwentang lalaki. Bakit kayo nandito? Umalis na kayo. Huwag niyong hayaang makita kayo ng asawa ko. Umalis na kayo. Ibalik mo ang kabataan ko. Salbaha ka. Tabi. Bahala ka na. Ang kapal ng mukha mo, salbaha, noong wala ka pa. Ako ang tumulong sa'yo. Ngayon, ganito ka na, yumaman na, nagkaroon ng lakas ng loob magkakabit, asawa, 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 wala akong ganun. Nagkamali ka ng akala, hindi ko sila kilala, ayos ka gusto mong tumakas, binigyan kita ng anak na lalaki, pwede tayong magpa-DNA test, walang takas. May anak na tayo, di ba? Gusto kong makipag-divorce sa'yo. Diyang tao. Hindi mo naman siguro iniisip na konting talino lang ang kailangan para pabagsakin ng ilang shareholders ko, at matatakot mo na ako. Sasabihin ko sa'yo ang totoo, Mr. J ay malapit nang makipag-collaborate sa Jiang Company. Sa oras na iyon, anggat na ang pamilya Jiang. At ikaw ay maghihintay na lang ng kamatayan. Sino ang magwawagi? Ay hindi pa masasabi ngayon. Ginoong Shu. Dumating na ang tamang oras. Panahon na para pumasok. Jiang tao. Huwag mo nang tingnan. Hindi ka bagay kay Xiao Xiao. Xiao Xiao. Talaga bang nagbago na ang puso mo? Hindi na ako magpapakasal. Hindi na ako magpapakasal. Nababaliw ka na ba? Alam mo ba, kung ano ang sinasabi mo? Shen Xiao Xiao, unawain mo ang sitwasyon. Ngayon, hindi na ikaw ang masusunod. Ngayon. Sasabihin ko sa inyo, ang totoo sa lahat, ang katotohanan ay, ikaw ay magpapakasal kay Xu Chao para sa pera. Shen Xiao Xiao. Kilalanin mo ang iyong lugar. Jiang tao, pakinggan mo ako. Sa totoo lang. Sino ito? Ang laki ng eksena. Nakikita mo ba, ang suot niya sa leeg ay napakagandang purple na brilyante. Nagkaroon ako ng pagkakataong makita ito sa auction. Halaga nito ay 10 bilyon. Ang pagdalo ni MS Mu sa kasal ay karangalan para sa buong South City. Oo nga, mismo. Ang inyong pagdating ay nagdala ng liwanag sa buong timog lungsod. Magandang araw sa lahat. Ako si Moni Anting ng Yunjing Muklan. At ako rin ang fiancé ni Jiang Tao. Wala kang kinalaman dito. Huwag kang manggulo dito. Sino ang manggugulo? Nandito ako para suportahan ka. Mga kaibigan, kami ni Jiang Tao. Magpapakasal na rin kami sa lalong madaling panahon. Sana ay maging saksi kayo. Ano ang tunay na? Diyos ko, ang daming kayamanan. Nakita ko na ang painting na iyon. Mukhang tunay na obra ng isang kilalang pintor noong Ming Dynasty. Halaga nito ay higit sa 1 bilyon. Ang mga ito ay regalo ko para sa kasal ni Ginang. Xiao Xiao. Tungkol naman sa aking dote. Ganito karami. Imposible ito. Ang ganitong kayamanan, hindi man lang namin kayang isipin. Oo nga. Jiang Tao. Kailan ka pa nagkaroon nito? Ang panganay na anak ng pamilya mo, Xu Chao. Lahat ng kinuha mo ng buong pagsisikap. Walang halaga sa paningin ko. Shen Xiao Xiao, nakita mo ba? Ito ang taong iniwan mo noon. Nagsisisi ka ba? Ang gusto ko ay si Jiang Tao bilang tao, hindi ang kanyang pera.
Kahit na nagbago na ang kanyang damdamin ngayon, pinagpapala ko pa rin siya, ganun ba? Kaya mo bang panoorin na siya'y maging aking fiancé? Umalis ka muna, itong damit. Panahon na para palitan ito, may ilang bagay. Gusto kong kausapin si Xiao Xiao ng sarilinan. Nagbago siya. Talagang ayaw na niya sa akin. Gusto ko lang sabihin sa'yo, na wala mo ang isang lalaking mahal ka ng sobra, sa piling mo lang. Nagkakaroon siya ng lakas, para mabawi ang lahat ng para sa kanya. Ginagalang ko ang desisyon niya. Nagkakamali ka. Noong magkaroon ng problema ang Jiang Group, nahanap ko siya. Iniwan niya ang kasunduan ng kasal sa pamilya mo. Isang pagkakataong makakaangat siya, dahil sinabi niya, hindi niya kayang ipagkanulo ang isa pang babae, at ang babaeng iyon, ay ikaw. Ibig mong sabihin, para sa akin. Tinalikuran niya ang kapangyarihang abot kamay na. Ngayon naririnig mo ang mga salitang ito, nagsisisi ka ba? Pero huli na. Ngayon siya ay naging akin ng lalaki. Mismo. Napakataas ng iyong katayuan. Huwag kang magpaloko kay Jiang Tao na walang kwentang lalaki. Noon pa man, siya ay isang taong ang alam lang ay maglaro ng babae. Mayamang walang kwenta. Ngayon naman, isa lang naman siya. Walang hiya. Umaasa sa iba para umasenso. Isang lalaking mukhang mabait pero oportunista. Tama ba, MS? Mo, yang walang kwentang tao na yan. Noon pa man ay niligawan. Ang fiancé ni Mr. Shu, pati ang sarili niyang ama. Napagalit niya hanggang naging koma. Miss Mo. Katulad ni Jiang Tao, na umaasa lang sa mga babae para umangat. Mukhang maganda lang. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Oo nga, Miss Mo. Siya ay isang lalaking manloloko na may dalawang karelasyon. Mag-ingat ka at buksan ang iyong mga mata. Hindi nyo alam ang sinasabi nyo. Hindi ganon si Jiang Tao. Tumahimik kayo. Babaeng pabaya sa relasyon. May lakas pa ng loob magsalita dito. Kaya pala pamilyar ang mukha ng bride. Noong araw, siya at si Jiang Tao, ang mga litrato ng kanilang pagtataksil, ay kumalat kahit saan. Oo, tama, siya nga. Ito ang tunay na anyo ng Dragon at Phoenix. Hindi ako nagkamali. Ang fiancé ni Mo ni Anting. Hindi ba't isa lang siyang lalaking umaasa sa mga babae para umangat? Jiang Tao, ano bang pinapakita mo? Kahit isuot mo pa ang Dragon Robe, hindi ka pa rin mukhang prinsipe. Sinasabi ko lang, Jiang Tao, ikaw ay isang taong umaasa sa iba. Umaasa ka lang sa galing mo sa kama. Isang lalaking umaakyat sa posisyon gamit iyon. Akala mo ba kapag nakahanap ka ng mismo ng pamilya mo, ay bigla kang angat sa buhay? Umaasa ka lang sa kama para umangat. Ikaw yata ang tinutukoy mo dyan, hindi ba? Noong araw, ginawa mo ang lahat ng paraan para makapasok sa pamilya Jiang. Hindi ba ikaw itong cute na ito? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Ano? Naiinis ka na ba? Naalala ko noong araw, dinala mo ang anak mong lihim. At lumuhad ka sa harap ng pintuan ng pamilya Jiang. Pinalayas mo ang nanay ko. Sakto ngayon. Bagong galit, lumang utang. Simula na. Kalokohan. Pag-ibig yun. Iniinsulto mo ang pag-ibig. Ang napili ni Mo ni Anting, paano magiging karaniwang tao? Ang kakayahan ni Jiang Tao ay walang kapantay sa buong Yunjing, lalo na dito sa maliit na South City. Miss Mo. Niloko ka niya, hindi ba? Si Jiang Tao, bukod sa mukha niya, ano pa ba ang meron siya? Zhou Hong. Sa lakas ng pamilya Jiang ngayon, mukhang wala pa kayong karapatan. Nahusgahan ng panlasa ng dalagang ito, Jiang Tao. Huwag mong isipin na dahil nakipag-ugnayan ka sa pamilya mo ng Yunjing, ay malulutas mo na ang kasalukuyang problema mo. Sasabihin ko sa'yo, imposible. Mukhang may talento talaga si Jiang Tao, na nakuha niya ang pabor ni Miss Mu. Sa tingin ko swerte lang siya. Kung ako lang sana ang may ganitong hitsura, siguradong mas gagalingan ko kaysa sa kanya. Nakikita ko ang mga narating mo ngayon. Dapat kitang batiin. Pero bakit? Ang sakit ng kalooban ko. 10 taon na ang nakalipas. Si Xu Chao at ang madrasta niyang si Zhou Hong. Nagkutsabahan para siran ako. Pinalayas mo ako sa pamilya Jiang. Sinabi ko na, babalik ako. Lahat ng nangapi sa akin. Wala akong palalampasin. Jiang Tao, 10 taon na. Bukod sa pagkapit sa isang babae, ano pa ang kaya mong gawin? Huwag mong isipin na dahil nakasandal ka sa pamilya mo ng Yunjing, ay pwede ka nang magmataas.
ang pamilya Jiang namin, sa ngayon, ay napansin na ni Jay, ang Diyos ng stocks, at kinilala, at personal na dumalo sa kasal, para magbigay suporta sa pamilya Jiang. Sino ba si Ginoong Jay? Siya ang pinakakilala sa buong Yunjing, lahat ay sumusunod sa kanya, lalo na, ang isang simpleng pamilya mo. Simula ngayon, Grupo Jiang, malapit nang maging namungunang konglomerada, at ang pamilya Jiang, ay magiging kilalang angkan, Jiang Tao. Mas mabuti pang bumalik ka na lang, at magpakasaya bilang alaga ng mayaman, kahit malakas ang pamilya mo, pero kung ikukumpara kay Ginoo, malayo ang agwat. Isa siyang henyo sa negosyo. Nagmamay-ari ng halos, kalahati ng yaman sa mundo. Jiang Tao, pinapayuhan kita, na magpakabait, huwag mong idamay si mismo. Jiang Tao, pinapayuhan kita, huwag kang tumanggi sa mabuting alok, at tanggapin ang masamang alok, si Mr. J ay hindi, taong kaya mong galitin. Kung matalino ka, agad mo akong sundin, lumayas ka. Shu Chao, 10 taon na ang nakalipas, ikaw at ang iyong madrasta at kapatid, pinalayas ninyo ako sa pamilya Jiang. Ang utang na ito, dapat nang singilin. Jiang Tao, huwag padalos-dalos, kanina lang, si Xiao Xiao ba ang nagsalita? Nag-aalala ba siya sa akin, o mali lang ang dinig ko? Mismo, si Jiang Tao ay isang manloloko. Nagsisisi ka na ba ngayon? May oras pa, tingnan mo, ang anak kong si Jiang Tian, mabuting tao, magaling. Basta gusto mo, pwede kang magpakasal sa pamilya namin, magiging malakas ang ating samahan, tiyak na mas magiging matagumpay pa. Ang pamilya Jiang ngayon, ay isang pugad ng mga ahas at daga, karapat-dapat ba silang makipag-alyansa sa pamilya mo? Muni Anting, huwag kang lumampas sa limitasyon, mga kaibigan. Ako ngayon, sa ngalan ng pamilya mo, inaanunsyo ko, simula ngayon. Lahat ng mga negosyo sa Timog Lungsod, dapat agad itigil. Ang pakikipagtulungan sa Jiang Group, lahat ay maaaring makipagtulungan sa Mo Group. Lahat ng pagkalugi sa panahong ito, doble ang ibabayad namin. Totoo ba? Ang negosyo ng pamilya mo, sila ang may kontrol sa lahat. Kung makikipagtulungan tayo sa pamilya mo, magkakaroon tayo ng walang katapusang yaman. Ganito kagandang pagkakataon, talagang bihira itong mangyari. Kami, ang pamilya Lee ng Southern City, ay handang putulin ang lahat ng pakikipagtulungan. Sa Jiang Group, siguraduhin ninyong mabuti. Binili na ni Mr. J ang buong hotel, bilang regalo kay Mr. Joe, ang kakayahan ni Mr. J, mas mataas pa sa pamilya mo ng Yunjing. Naiintindihan mo ba? Si Jiang Tao ay isang lalaking, umaasa lang sa mga babae, para makaangat sa buhay. Ang kalabanin ng pamilya Jiang ay parang kalabanin si Mr. J, kaya nyo bang panindigan ang mga kahihinatnan nito? Buong puso ang sinseridad ni Ginoong J. Mukhang tiyak na susuportahan niya ang pamilya Joe. Walang problema sa pagkontra sa pamilya mo. Pero kung lalabanan natin si Ginoong J, tayong lahat ay mawawalan ng lahat. Walang galang, ni Anting. Ako na ang gagawa. Jiang Tian, akala mo ba yung mga ginawa mo ay hindi malalaman, kaya mong itago ang lahat? Anong ibig mong sabihin? Peke ang kontrata. Panunuhol sa mga opisyal, pagnanakaw ng pondo, ilegal na pagpapatakbo ng ospital, pagkamatay ng tao. Gusto mo ba ako, isa-isang, banggitin sa harap ng lahat, ayon sa pagkakaalam ko, sa mga bagay na ito, pumili ka ng kahit ano, lahat yan ay higit sa 10 taon. Ang natitirang bahagi ng buhay mo, maghanda ka na sa loob ng kulungan, para magtahi ng makina. Una, peking kontrata, na nagdulot ng pagkalugi ng Lee Pharmaceuticals. Pangalawa, iligal na pagpapatakbo ng ospital, nagdulot ng pagkamatay ng 10 malulusog na pasyente, at ilegal na pag-aproba ng kontrata sa kamatayan. Pangatlo, ikaw ay nagsisinungaling. Anong ebidensya ang mayroon ka? Ebidensya. Narito ito. Huwag kayong magpapaloko. Sa mukhang inosenteng yan. Peke lahat yan. Tinik lang. Peke. Kailangan bang tawagin ng pulis para suriin kung totoo o hindi? Ma, tulungan mo ako. Ayoko makulong. Jiang Tian. Sobrang nabigo kami sayo. Ang pamilya Huang ay magwawakas ng lahat ng pakikipagtulungan sayo, pati ang pamilya Lee. Tawag ito ng aking ama. Pasensya na, sasagutin ko lang ito. Tay, ni Anting, binabalaan kita, itigil mo na, ang pakikialam sa pamilya Jiang. Tay,
Ano ang sinasabi mo? Alam mo naman kung gaano kalaki ang tiniis ni Jiang Tao. Wala akong pakialam kay Jiang Tao. Ito ay usapin ng pamilya Jiang. Pero, Papa, inuutusan kitang bumalik agad sa Yunjing. Kung hindi ka babalik, mawawala ang iyong mana. Ang karapatan mong maging tagapagmana ng Mu Group, tatay. Kahit hindi ako maging tagapagmana ng Mu Group, hindi ko pa rin pwedeng iwan si Jiang Tao. Hindi mo na ba ako susundin? At hindi mo na rin ba iisipin ang kapakanan ng pamilya? Uulitin ko, bumalik ka agad sa Yunjing. Kung hindi, hindi na kita anak, itay. Kahit hindi na ako maging anak ng pamilya mo, hindi ko iiwan si Jiang Tao. Kung makikialam ka pa, formal kong ipapahayag, kanselahin mo ang kasunduan ng kasal mo kay Jiang Tao. Kung maglakas loob ka pang gumawa ng kalokohan, ang pamilya mo ay haharap sa matinding kapahamakan. Ni Anting. Ni Anting, ayos ka lang ba? Anong nangyari? Pasensya na, Jiang Tao. Ayaw ng tatay ko na makialam ako sa bagay na ito. Walang problema. Sinabi ko na kayang-kaya kong ayusin ito. Ang tatay ko. Mukhang nakatanggap siya ng babala mula sa kung sino. Dapat ay may misteryosong tao na nakialam sa bagay na ito. Walang problema. Aayusin ko ang lahat. Miss Mu. Pinapayuhan kitang bumalik na lang sa Yunjing. Hindi ka bagay dito. Ma. Johong, Shu Chao. Huwag kayong magdiwang ng maaga. Ang tunay na palabas ay magsisimula pa lang. Mas mabuti pang, alagaan mo muna ang sarili mo. Ano pa ba ang meron ka ngayon? Hoy. Isusumbong ko ang Jiang Group, Jiang Tian, paggamit ng pondo ng kumpanya, paggawa ng peking kontrata, ilegal na pagpapatakbo ng ospital, pagdudulot ng kamatayan at iba pang mga krimen. Jiang Tao, alam mo na wala ang suporta ng pamilya mo. Ano pa ang magagawa mo? Walang alam na tao. Sa tingin ko, puro kasinungalingan ang sinasabi ninyo. Ngayon pati pulis niloloko ninyo. Nagpapanggap na may emergency. May pananagutan kayo sa batas para dyan. Sa tingin ko, takot ka bang mawalan ng masasandalan at hindi mabuhay? Gusto mo bang pumunta sa kulungan para kumain ng libreng pagkain sa bilangguan? Sino ito? Mukhang pamilyar siya. Si Zhang Gelao, isang veterano sa politika ng Wagwo. Bakit nandito rin siya sa Nancheng? Hindi ko alam kung si Zhang Gelao ay para kanino dumating. Kailangan pa bang itanong iyan? Siguradong si mismo ang nag-imbita. Ginoo Zhang. Sakto ang dating nyo. Jiang Tao. Kung ano-ano ang sinasabi niya rito, inaakusahan pa niya si Jiang Tian. Kailangan niyo pong magbigay ng hustisya. Tito Zhang, bakit ka may oras pumunta sa Timog Lungsod? Ni Anting. Katatapos lang tumawag ng tatay mo sa akin. Sabi niya nalinlang ka ng masasamang tao. Pinapauwi ka niya sa Yunjing. Tito Zhang, nagkakamali kayo. Pakinggan niyo muna ang paliwanag ko. Sige, may sarili akong paghatol. Ikaw si Jiang Tao, di ba? Yung mga sinabi mo kanina. Pawang kasinungalingan lahat. Ang sinabi ko ay pawang katotohanan. Zhang Gelao. Ako ang tagapamahala ng Leaf Pharmaceuticals. Si Jiang Tian ay hindi kailanman niloko ang Leaf Pharmaceutical. Noon, ikaw ang humiling sa amin na ipaglaban ang hustisya para sa iyo. Hindi ko kilala ang mga taong ito. Ipinapangako ko sa aking dangal. Ang sinasabi ko ngayon ay puro katotohanan. Jiang Tao, may sasabihin ka pa ba? Ang sinasabi mong pamilya ng biktima ay nasa labas ngayon. Gusto mo ba silang papasukin para magpatotoo? Jiang Tao, natalo ka. Ngayon, gusto kita lumuhod at gumapang palabas ng bulwagan. Jiang Tao, para sa iyong sariling kapakanan, siniraan mo si Jiang Tian. Dapat kang lumuhod at humingi ng tawad. Kung hindi, ang ibig sabihin nito ay kalabanin ang apat na pamilya ng Yunjing. Shu Chao, nakikiusap ako, pakawalan mo na si Jiang Tao. Pumayag na akong magpakasal sa'yo. Kahit ano ang gusto mong gawin, gagawin ko. Huwag mo lang siyang saktan. Hanggang ngayon, tinutulungan mo pa ang walang kwentang yan.
Zhang Gelao. Ako na ang luluhod para kay Jiang Tao. Pakiusap, palayain mo na siya. Xiao Xiao. Ano bang katayuan mo? At naglalakas loob kang magbigay ng kondisyon sa akin. Xu Chao. Lalaki ka pa ba? Ang lakas mong manakit ng babae. Asawa ko siya, kaya ko siya sinaktan. Anong pakialam mo? Ngiti. Pasensya na. Kasalanan ko ito. Hindi kita sinisisi. Kasalanan ko ito. Huwag kang matakot, Xiao Xiao. Sinabi ko na poprotektahan kita. Jiang Tao. Hindi mo na nga maprotektahan ang sarili mo. Hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Ngayon, nandito si Elder Zhang. Para magbigay ng hustisya, ang pamilya mo. Hindi ka rin nila may iligtas. Oh, ganoon ba? Kung ganoon, kahit ngayon, dumating pa ang hari ng langit, ipaparamdam ko pa rin sa inyo ang kaparusahan. Jiang Tao, sa maliit mong negosyo, alam ko ang lahat ng detalye, mula sa wala kang kahit ano, hanggang sa narating mo ang estado mo ngayon, may kakayahan ka rin naman, kung sasali ka sa akin, at hindi nagagambalain ang pamilya Zhou, pwede kong kalimutan ang nakaraan, Ting. Akala mo ba gusto ko? Ang mga bagay ni Jiang Tao, ako mismo ang kukuha nito pabalik, tungkol naman sa'yo, at sa 4 na malalaking pamilya sa likod mo, hindi ko kayo pinapansin. Jiang Tao, baliw ka ba? Ang itsura mo ngayon, parang noong 10 taon na ang nakalipas, parang isang asong ulol na walang tahanan. Jiang Tao, tama na. Jiang Tao, sinusuportahan kita. Ni Anting. Para sa taong ito, iiwan mo ang pamilya mo. Oo, Jiang Tao, hindi ka marunong makisama. Dahil hindi mo alam ang iyong lugar. Hindi na ako magpapakumbaba, gusto kong makita kung paano ka magiging bastos. Talagang napakatapang ni Jiang Tao, na naglakas loob siyang galitin si Ginoong Zhang. Mukhang gusto na niyang mamatay. Ginoong Zhang. Hindi mo siya dapat palampasin. Talagang wala siyang galang sa iyo. Hindi ka niya iginagalang. Si Zhang Gelao. Ang batang ito'y sobrang mayabang. Tingnan mo ang kanyang mukha. Sa unang tingin, halatang hindi ka niya. Hindi niya iginagalang ang 4 na pamilya ng Yunjing. Ang ganitong klaseng tao, kailangang patayin hanggang sa ugat. Si Zhang Gelao. Si Jiang Tao ay isang salot. Jiang Tao, ang nangyari ngayon, kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag, huwag mong asahang makakalabas ka ng buhay sa Nancheng. Ano ang kailangan kong ipaliwanag sa'yo? Ikaw naman, nagpapakita ng kapangyarihan, inaabuso ang posisyon. Jiang Tao, huwag kang magpadalos-dalos. Huwag mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Wala kang kwenta. Anong karapatan mo, na hamanin si Zhang Gelao, Zhou Hong? Alam ko ang lahat ng maduming ginawa mo noon. Alam ko lahat, kayong lahat. Ang totoong mga payaso. Sige, 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 kabataan. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw ang hindi nakakuha nito. Kahit may konting kakayahan si Jiang Tao, pero nagalit siya kay Zhang Gelao. Tapos na rin ang buhay niya. Ting, 4 na pamilya sa Yunjing. Ilang daang taon ng pundasyon. Walang makakapagpabagsak. Ginoong Zhang. Matanda ka na. Pinapayuhan kita na huwag makialam sa mga bagay ng pamilya Jiang, para hindi masira ang iyong reputasyon, at madamay ang 4 na pamilya, ikaw. Paano nila ako pinahiya ng ganito, sa loob ng maraming taon, wala pang naglakas loob, na magsalita sa akin ng ganito, boss. Mas mabuti pang huwag tayong makipagbanggaan kay Chief Zhang, walang problema, itong mga traidor. Sabay-sabay na silang tapusin. Ikaw, hayop ka, ano bang akala mo sa sarili mo? Hindi ako nananakit ng babae, pero ikaw, madrasta, huwag kang magpakawalang hiya. Zhang Gelao. Ang lakas ng loob niyang saktan ako, kailangan niyo akong ipagtanggol. Oo nga, Ginoong Zhang, ang batang ito, kailangan niyang magbayad. Magbayad. Tingnan natin. Ano ang kaya kong isakripisyo, kay abangan, ngayon. Ipapakita ko sa iyo, kung gaano kataas ang langit at kalalim ang lupa, talagang walang takot si Jiang Tao, na maglakas loob na, magsalita ng ganito kay Zhang Gelao. Hindi madaling kalaban si Ginoong Zhang, ang batang ito. Mukhang mapapahamak siya ng husto, Ginoong Zhang. Ito na ang huli kong babala. Ang mga bagay tungkol sa pamilya Jiang, ay wala kang kinalaman, kung hindi, panagutan mo ang mga kahihinatnan. Ipaabot ang balita. Gawing bangkarote ang lahat ng negosyo, sa pangalan ni Jiang Tao.
Akala mo ba, matatakot mo ako ng ganito? Matatakot ka. Gusto ko lang ipaintindi sa'yo. Ang mga kahihinatnan ng Hamanin ang 4 na pamilya. Talagang kumilos na si Zhang Gelaw. Tapos na si Jiang Tao. Ang lakas ng mga nakatatanda ng 4 na pamilya. Hindi niya kayang labanan. Jiang Tao. Hindi ba't napakayabang mo? Ano ngayon? Mukhang wala ka na namang pera. Ano? Ginoong Zhang, ang ginagawa mo ay medyo sobra na yata. Nang ahas siyang Hamanin, ang kapangyarihan ng 4 na pamilya, ito ang dapat niyang pagbayaran. Ayon sa mga patakaran ng pamilya, ikulong sa kulungan ng Yunjing. Walang sino man sa dakilang siya ang maaaring makialam. Ginoong Zhang, natatandaan ko ang patakaran na. Ang talunan sa hamon. Talagang hindi ka naniniwala hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Kung ganoon, ipapakita ko sa iyo ang katotohanan. Jiang Tao, alam mo ba kung ano ang Yunjing Prison? Ang mga pumapasok doon ay hindi na lumalabas ng buhay. Ang mga pumapasok doon, kung hindi man mamatay ay magdurusa ng matindi. Yunjing Prison, narinig ko na sa loob niyan. Mas nakakatakot pa kaysa sa impyerno. Mukhang tapos na talaga si Jiang Tao. Mismo. Pakitulungan mo si Jiang Tao. Jiang Tao, mag-sorry ka na kay Elder Zhang. Oo nga, Jiang Tao, mag-sorry ka na lang. Kahit wala kang kahit ano, sasamahan pa rin kita. Sino ang magwawagi? Hindi pa sigurado. Jiang Tao, hindi ito ang oras para magmatigas. Hindi mo sila kayang labanan. Oo nga. Jiang Tao, nakikiusap ako sa'yo. Ayokong mawala ka ulit. Xiao Xiao. Ikaw na masamang tao. Gusto mo talagang mamatay. Ano? Sige. Kung ganoon, mamatay ka na lang kasama siya. Jiang Tao, magpakalinis ka. Kung makulong ka, wala ka nang makukuha. Pati si Xiao Xiao madadamay. Zhang Gelaw. Mukhang kailangan ko na rin kumilos. Team, HMPH. Sa tingin ko, nababaliw na siya. Zhang Gelaw. Laro. Kakapasimula pa lang. Sa ganitong oras pa, ang tigas pa rin ng ulo mo. Si Zhang Gelaw nga ang dahilan ng pagkalugi niya. Paano pa siya makakabangon? Sa tingin ko, sumuko na siya ng tuluyan. Jiang Tao, lugi na nga siya. Nagpapanggap pa rin dito na mayabang. Ano sa tingin mo ang halaga mo? Zhang Gelaw. Akala mo ba na kapag pinabagsak mo ako, wala na akong matitira? Ang mga ari-arian na iyon, ay maliit na bahagi lamang, ng aking kayamanan. Anong ibig mong sabihin, ngayon? Ako, si Jiang Tao, ay narito, upang formal na hamanin ka, Zhang Gelaw. Sa isang labanan. Jiang Tao. Talagang hindi mo alam ang iyong kakayahan, Zhang Gelaw. Matagal mo nang inangkin ang posisyon bilang pinuno ng Yunjing. Sobra na ang tagal, ang posisyong ito. Kailangan ng palitan. Ha ha ha. Ikaw. Ikaw lang ba? Isang taong napilitan ko, isang pulubi na nalugi. Zhang Gelaw. Akala mo ba, kontrolado mo ang lahat? Sasabihin ko sa'yo, tapos na ang panahon mo. Ang hantungan mo ay ang kulungan sa Yunjing. Gusto kong makita kung anong kaya mong gawin. Susunod. Ang sunod na babagsak ay ang pamilya Zhang. Abisuhan ang lahat ng miyembro ng grupo. Buong puwersang harangan. Gusto kong pabagsakin ang pamilya Zhang ng Yunjing. Makinig kayong lahat. Gawin ang lahat para mag-short sell. Ang pamilya Zhang ng Yunjing, huwag magtipid sa pera. Ibagsak nyo ng todo. Gusto ng boss na ang pamilya Zhang ay mawala sa 4 na pangunahing pamilya. Talagang gusto niyang tinanggal ang ulo ng 4 na pamilya. Nababaliw ka na ba? Isang walang silbing tinanggal ng pamilya Zhang. Talagang hindi alam kung ano ang tama at mali. Sa ganitong oras pa. Nagpapanggap pa. Huwag ka nang magpanggap dito. Akala mo ba na sa ganitong paraan, mapapalampas ka ni Ginoong Zhang? Gusto kong makita kung ano ang kaya mong gawin. Ibenta ang mga stock ng Zhang. Oo. Nagawa na. Naibenta na ang mga stock ng Zhang. Ginoong Zhang, laro. Kakasimula pa lang. Ni Anting, mananalo ba tayo? Hindi ko alam. Ang pamilya Zhang ay nangunguna sa 4 na pangunahing pamilya ng Yunjing. Hindi matatawaran ang kanilang lakas. Paano kung matalo tayo? Anong nangyari, Ginoo? Masama ang balita. Lahat ng negosyo ng ating grupo
ay napinsala ng isang misteryosong organisasyon. Anong sinabi mo? Bumagsak ng 70% ang stocks ng pharmaceutical company. Lahat ng flights ay kanselado. Pati ang industriya ng electronics ay bumagsak. Kahit ang ating tradisyonal na industriya, lahat ng order ay kinansela. Anong nangyayari? Mukhang namumutla si Zhang. Bakit ang pangit naman ito? Sino ka ba talaga? Ginoo Zhang, anong nangyari? Hindi ko inaasahan na talagang nagawa mo, na pabagsakin ang daan-daang taon na pundasyon ng angkan ng Zhang. Ginoo Zhang, nagbibiro ka ba? Ikaw ay ang pinuno ng 4 na pangunahing pamilya sa Yunjing. Oo nga. Tumahimik ka. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang Zhang Group, bakit bigla na lang bumagsak? Ang nakakatakot naman ito. Miss Mu, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ko alam, pero mukhang seryoso ang sitwasyon. Ginoong Zhang, huwag kang matatalo. Paano na ang kalangitan kung matalo ka? Sino? Sino ba talaga ang tumutulong sa'yo? Sino ang may ganitong kalakas na loob, na kayang pabagsakin ng pamilya Zhang? Baka naman, si Mr. J, ang stock market genius, siya lang. Ang may ganitong kayamanan. Ginoong Zhang, tama ang hula mo. Jiang Tao, ikaw ay isang walang alam na gastador. Wala kang kakayahan para dito. Sino ka ba talaga? Ako. Siya ang hinahanap ninyo, si Ginoong J. Imposible. Imposible ito. Hindi pa nakakarating si Ginoong J sa South City. Ginoong Zhang. Siya ang tunay na Ginoong J. Ang nagbigay ng leksyon sa pamilya Zhang. Iyan ang pinakamagandang patunay. Ginoong Zhang. Dapat ka nang pumunta sa bilangguan ng Yunjing at magpahinga na. Ikaw. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Niloko mo ako. Hindi ba sinabi mo, makikipagtulungan sa iyo si Ginoong J? Malinaw na sinabi ni Ginoong J. Binili niya ang 7 bituing hotel na ito para ibigay sa pinakamahalagang tao sa Jiangcheng, si Zhou Hong. Napakakapal ng mukha mo. Ang tunay na marangal na tao ay si Xiao Xiao. Jiang Tao, nagkamali ako sa iyo. Noong una pa lang, hindi ko dapat pinakialaman ang babaeng tulad mo. Sinira mo ang buhay ko. Zhang Gelao, mag-isip ka ng paraan. Kung hindi, ano ang gagawin ni Tian? Jiang Tao, mag-usap tayo ng maayos. Matagal na tayong magkakilala. Ang mga taon na ito ay puro maling akala. Zhang Gelao, mga alituntunin, mas alam mo ito kaysa sa akin. Sino mang hindi susunod, patayin ng walang awa. Sumuko na ako. Ginoong Zhang, mag-ingat ka palagi. Jiang Tao. Nagkamali ako. Si Zhou Hong ang may kasalanan. Siya ang pumilit sa akin na gawin ito. Anong sinabi mo, Xu Chao? Ikaw, traidor. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagbigay sa'yo ng lahat ng ito. Tumahimik ka. May mukha ka pang magsalita. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako mapupunta sa ganitong sitwasyon. Jiang Tao, sa tagal ng ating pagkakaibigan, pakawalan mo ako ngayon. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Noong araw, ikaw at ang iyong grupo, ang stepmother ko at ang kapatid ko, ang dahilan kung bakit nawala ang karapatan ko sa mana, at naging pulubi ako. Bakit hindi mo naisip na patawarin na lang ako noon? Noong panahong iyon, nabulag ako sa kasamaan. Si Zhou Hong, siya ang unti-unting nangakit sa akin. Hindi. Siya ang pumilit sa akin na gawin ito. Xu Chao, sinungaling ka. Gusto kong marinig. Paano kanya pinilit noon? Ginamit niya ang posisyon ng Vice President ng kumpanya para akitin ako. Sabi pa niya bibigyan niya ako ng 50 milyon. Ang mga kondisyon ko, alam mo naman. At saka, lagi niyang binibigyan si dating chairman ng isang uri ng gamot na nagpapalala sa kalusugan ni dating chairman. Xu Chao, nababaliw ka ba? Oo nga pala. Noong panahon na iyon, ang peking kontrata ng pagtalikod sa shares, siya rin ang pumilit sa akin na pumirma. Wala akong kinalaman dito. Isa kang baliw na aso. Ikaw talaga, baliw ka. Lahat ng ito ay gawa mo.
Ikaw ang nagplano ng lahat, para lang guluhin mo. Ang relasyon namin ni Jiang Tao. Sinabi mo pa na gusto niyang kunin ang mana ng pamilya Jiang. Tumahimik ka. Ikaw talagang babaeng walang hiya. Lahat ito dahil sa'yo. Sinira mo ang relasyon namin ng kapatid ko. Wala kang utang na loob. Ikaw ang nagmungkahi na lokohin si Jiang Tao para pumirma sa kasunduan ng pag-abandona ng shares. Xiao. Tulungan mo ako. Pakiusap kay Jiang Tao. Ginawa ko iyon. Para rin sa'yo. Para mabigyan ka ng mas magandang buhay. Tumahimik ka. Magsama kayo ni Jiang Tao. Ito ang buhay na masaya na gusto ko. Xu Chao. Ang iyong mga ilegal na gawain. Hindi ko na iisa-isahin pa. Hintayin mo na lang. Sabihin mo na lang sa mga pulis. Suportado namin si Jiang Xiao. Parusahan ang salarin. Dapat ang kumpanya ay hulihin ang mga pesteng ito. Hindi. Magkapatid tayo. Hindi. Wala akong kasalanan. Kapatid. Maglakbay ka ng maayos. Mag-isip ka ng paraan. Kung hindi, lahat tayo ay tapos na. Ano bang magagawa ko? Si Ginoong Zhang, hindi man lang siya kayang talunin. Kung hindi dahil sa'yo, na naging sanhi ng pagiging koma ng ama, makakapagsalita pa sana siya. Siguradong hindi niya tayo hahayaan. Nasa lansangan. Tama ang sinabi mo. Buti na lang buhay pa ang matandang iyon. Nahuli siya ni Xu Chao. Sakto, makakatulong siya sa atin ngayon. Hoy! Dr. Lee, agad, dalhin si Jiang sa lugar ng kasal. Bilisan mo. Tumayo ka muna. Ang aking madrasta at kapatid. Kayo, may sasabihin pa ba kayo? Pasensya na, Jiang, itinago nila si tatay. Hindi namin siya mahanap. Tatay, Jiang Tao. Tingnan mo ang ginawa mo. Ikaw ang nagdala sa iyong ama, sa ganitong sitwasyon. Ngayon gusto mo pa siyang patayin. Ako at ang kapatid mo ba, kuya? Nakikiusap ako, patawarin mo na ako. Gusto mo ang Jiang Group, ibibigay ko na sa'yo. Ginoo Jiang, ang kalagayan ng pasyente ngayon, ay lubhang hindi matatag. Hindi na siya dapat mabigla. Kung hindi, maaari siyang malagay sa panganib. Jiang Tao, narinig mo ba? Ang tatay mo ngayon, hindi na dapat mabigla. Gusto mo ba siyang mapahamak? Joe Hong, nandito ka pa rin umaarte. Noon, ni hindi mo man lang binayaran ang gastusin sa ospital ni tatay. Hinayaan mo siyang magdusa mag-isa. Kung hindi dahil kay Xiao Xiao, matagal nang namatay si tatay. Hayop ka talaga. Paano nagkaroon ng ganitong klaseng tao? Joe Hong, bitawan mo ang tatay ko. Palayain mo kaming mag-ina. Kung hindi, isasama ko ang tatay mo sa hukay kasama namin. Sige. Pangako ko sa'yo, ang mga nangyari noon, pwede nating kalimutan. Jiang Tao, hindi natin sila pwedeng palampasin. Hindi pwede. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kailangan mong pumirma ng kasunduan sa akin. Hinihiling ko sa iyo na sumuko sa Jiang at umalis sa Southern City. Mula ngayon, hindi ka na babalik. Huwag kang sumobra. Tatanungin kita ulit. Pipirma ka ba o hindi? Pipirma ako, Jiang Tao. Hindi ka pwedeng pumirma. Kung ikukumpara sa tatay ko, ang maliit na Jiangmin Group, ano ba ang halaga nito? Ginoo Jiang, talaga bang pipirma ka? Para sa aking ama, handa akong gawin ang lahat. Jiang Tao, mag-isip ka ng maayos. Kapag pinirmahan mo ang kasunduang ito, wala nang pagbabalik. Panahon na para maghiganti. Hindi ko kayang isugal ang buhay ng aking ama. Bilisan mo, pirmahan mo na. Ano bang inaantala mo? Kung noon pa napirmahan, edi wala na sanang ganitong problema, para hindi na magmukhang masama ang lahat. Tio Jiang. Siya. Gumalaw siya. Tatay. Ama. Tatay. Sa wakas nagising ka na, tao. Sa mga nakaraang taon, ikaw ay nagtiis ng hirap. Ginoo Jiang. Napakabuti. Ginoo. Sa wakas ay nagising ka na. Ginawa ni Jiang Tao ang kaguluhan. Ngayon siya, gusto niyang ilagay sa panganib ang buhay namin ni Tian. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ginoo
Noong araw, dahil sa babaeng walang hiya na ito, napunta ka sa ospital dahil sa galit. Ngayon, gusto pa ni Jiang Tao na kami ni Tian, ay tuluyang puksain. Ganun ba? Ako at ikaw, ang dami nating pinagsamahan sa mga taon na ito. Talaga bang hindi mo pa rin ako pinaniniwalaan? Akala mo ako, parang dati ka pa rin, tanga. Kahit na matagal na akong may sakit. Alam ko ang lahat ng mga ginawa nyo. Alam ko ang lahat. Ama, anong ibig niyong sabihin? Taer. Ikaw ba talaga? Nagtiis ka na. Ama. Si Tian ay anak mo rin. Dahil lang, anak siya sa labas. Hindi mo siya pinapansin. Nabulag lang ako ng sandali. Tatay, nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Jiang Tian. Talagang alam ko na ang mali ko. Nangangako ako. Sa susunod, tutulungan ko ng mabuti si kuya. Sa negosyo. Tao. Sa wakas, magkadugo kayo. Patawarin mo na siya sa pagkakataong ito. Itay, naniniwala ka pa rin ba, na magbabago pa sila? Mas matimbang ang dugo kaysa tubig. Kayo ay pamilya. Kailan ba nila ako itinuring na pamilya, Tito Jiang? Tama si Jiang Tao, hindi na magbabago ang ugali nila. Kuya, talagang alam ko na ang mali ko, pangako ko. Sa hinaharap, hindi na kita aagawan ng kahit ano, Ginoo. Nagmamapowa po ako sa inyo, bigyan nyo kami, ng huling pagkakataon, maaari ba? Kapag may susunod pa, hindi pa naman huli para palayasin kami, Ginoo Jiang. Sa tingin ko, dapat mong tingnan ito. Binibining mo. Ito ay isang pagsusuri ng DNA, pero hindi ito sa inyo at kay Jiang Tian. Ito ay kay Zhang Gelao at kay Jiang Tian. Paano nangyari yun? Ma, bilisan mo at ipaliwanag mo kay Itay. Ipaliwanag mo agad, Ginang Joe. Ikaw ang dapat na mas nakakaalam nito. Kung may pagdududa pa ngayon, pwede mo silang tawagin ngayon din. Magpa-DNA test, talagang. Hayop ka. Hindi ko akalain. Nilihim mo. Sa akin ang ganito katagal. Ako, bilang ama. Ngayon alam mo na ang pagkakamali mo, kaya magpakabait ka sa kulungan. Anak. Patawad ng tatay mo. Hindi ko nabuo ang pamilya natin. Ang nanay ko, para sa'yo. Para sa pamilyang ito, ang dami niyang isinakripisyo. Paano mo siya tinrato? Ang nanay mo ay mabuting tao. Nung ako ay, walang-wala pa. Sinamahan niya ako. Ako ang nagkulang sa kanya. Oo, nagkulang ka nga sa kanya. Dahil sa babaeng iyon, pinapasan niya ang lahat ng kahihiyan. Kaya't minsan nagtanim ako ng galit sa'yo. Ginawa ko ang lahat, gumastos ng malaki, para maging isang walang kwentang anak, bilang paghihiganti sa'yo. Alam ko, sa mga taon na ito, marami tayong nawala bilang mag-ama. Napakarami. Pero patuloy akong naghahanap ng paraan para bumawi. Hindi ko kailangan ng kabayaran mo. Ang nais ko lang ay tunay mong maunawaan ang iyong pagkakamali. At humingi ng tawad sa nanay ko. May posibilidad pa ba ito? Hinahanap ko siya palagi. Tatay. Lagi niyang gusto ni nanay na magkasundo tayo. Dahan-dahan lang po, Mang Jiang. Kahit ano paman. Ang tagal na rin. Mag-ehersisyo ka naman. Tingnan mo, ang katawan ko, medyo magaan pa rin. Tito Jiang, kailangan mo pa ring alagaan ang iyong kalusugan. Huwag masyadong mapagod. Oo, sige, tama nga pala. Itay, kung pagod ka na, balik na tayo sa kwarto para magpahinga. Sige, Jiang Tao. May sorpresa ako para sa'yo. Anong sorpresa? Nanay. Ikaw ba talaga ito? Bumalik ako para makita ang anak ko. Sa mga nakaraang taon, hinahanap kita palagi. May mukha ka pang hanapin ako. Sinira mo ang buhay ko. Dahil sa'yo, sa loob ng maraming taon.
Hindi ko nakita ang anak ko. Mapapatawad mo ba ako? Ano ang kaya mong gawin para maibalik ang nawala sa akin, ang aking kabataan at kaligayahan? Ninang. Hindi pa lubos na gumagaling si Ginoong Jiang. Maupo tayo at mag-usap. Sa mga nakaraang taon, paano ka nakarating dito? Siyempre, nakarating ako ng mag-isa, hindi tulad ng iba dyan. Laging naglalakwatsa lang. Walang pakialam sa pamilya. Nagkamali ako. Ma, ang nakaraan ay nakaraan na. Sige. Wala si mama sa tabi mo. Pasensya ka na. Hindi naman. Basta bumalik ka lang. Masaya na ako. Mapapatawad mo ba ako? Siguro balang araw. Mapapatawad kita siguro. Pero hindi pa ngayon. Pumunta ako rito ngayon, para makipag-usap sa'yo. Tungkol kay Jiang Tao. At sa kasal nila ni Nianting. Nianting, ikaw at si Jiang Tao, matagal na rin kayong magkakilala. Sa tingin ko, bagay kayo. Ninang, ano po ito? Ako kasi, gusto ko lang itanong sa'yo, handa ka bang magpakasal kay Jiang Tao? At maging bahagi ng pamilya Jiang? Ma, magkaibigan lang kami ni Nianting, pero sa tingin ko, bagay kayo. Si Nianting, matalino at magaling, at saka, tapat siya sa'yo. Sapat na sapat ako para sa iyo. Akong. Tungkol dito. Sa tingin ko, kailangan mong tanungin ang mga bata. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ni Jiang Tao. Hindi siya nag-isip ng mabuti noon. Ngayon, sa wakas, nagbago na ang masamang anak. Siyempre, kailangan niyang makahanap ng mabuting babae para tulungan siyang alagaan ng pamilya. Ma, ang mga bagay na ito, ako na ang magdedesisyon, ni Anting. May utang na loob tayo sa kanya, si Mama rin. Mula pagkabata ay nakita na kita. Ngayon gusto na ni Mama na magkaapo, kung ayaw mo. Ngayon din si Mama, aalis sa pamilya Jiang. Akong. Hindi ako pumapayag, ngiti. Sa mga nakaraang taon, kasama ni Jiang Tao, maraming hirap ang dinanas. Hindi natin siya dapat pabayaan. Narinig ko. Siya at si Xu Chao ay nagsanib puwersa, para lokohin ang anak ko. Sino ang nakakaalam, kung ginagawa niya ito para sa pera? Tita, hindi ko po ginagawa iyon. Afang, maipapakita ko po ito. Sa loob ng 10 taon na may sakit ako, si Xiao Xiao, inalagaan niya ako, talagang maalaga siya. Hindi natin siya dapat pabayaan. Jiang Tao, sabihin mo, sino ba talaga ang gusto mong pakasalan? Oo nga, Jiang Tao, sabihin mo, sino ba ang dapat pakasalan? Ginagawa lang ito ni Mama para sa ikabubuti mo, Jiang Tao. Hindi rin madali para kay Xiao Xiao. Hindi mo siya dapat saktan. Jiang Tao, alam ko na ngayon, wala na akong kahit ano. Hindi ako karapat dapat sa lahat ng nakuha mo, lahat ng bagay, pero mahal kita. Ngumiti ka. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas, para bumangon sa pinakamahirap na panahon. Hindi mo ako iniwan. Jiang Tao, baka tama ang sinabi ni Ninang, mas bagay tayo. Naiintindihan kita, hinahangaan ko ang tibay mo. Noong nagsisimula ka pa lang, napahanga mo ako. Ano ngayon kung angat siya sa Yunjing? Ang gusto ko. Isang taong nakakaintindi sa akin, at nagmamahal sa akin. Jiang Tao. Gusto kong magpakasal sa'yo. Jiang Tao. Si Nianting ay napakabuting babae. Ano pa ang pinag-aalinlangan mo? Jiang Tao. Si Xiao Xiao. Tapat ang puso niya para sa'yo. Hindi mo ba nakikita? Xiao Xiao. Nagpapasalamat ako sa'yo. Noong panahong pinakamababa ako, tinulungan mo ako. Kung wala ka, kung wala kayo, wala rin ako ngayon. Nianting. Lubos din akong nagpapasalamat sa'yo. Sa 10 taon kong pagsusumikap, lagi mo akong tinutulungan. Kayong dalawa. Kayo ang dalawang pinakamamahal kong babae. Ang pinili ko ay